Sa kaharian ng Babilonya, sa ilalim ng naglalakihang palasyo na tila abot langit ang mga pader, may isang lalaking ipinanganak na may natatanging husay at talino, si Daniel. Siya ay hindi lamang kilala sa kanyang mga kakayahan, kundi lalo na sa kanyang pusong puno ng kabutihan at pananampalataya. Sa kanyang mga mata, makikita ang liwanag ng pag-asa, at sa kanyang mga salita, mararamdaman ang tamang gabay. Araw-araw sa kabila ng mga abala at kinakailangang kampangan, siya ay lumuluhod at taimtim na nananalangin. Ang kanyang mga bulong ay tila mga ibon na umaawit ng papuri sa kanyang Diyos, na nagbibigay sa kanya ng lakas at katatagan. Ngunit, hindi lahat sa paligid niya ay masaya sa kanyang tagumpay. Ang mga opisyal ng hari na puno ng inggit ay nagbulong-bulungan. Bakit siya ang laging pinapaboran? Tanong ng isa, habang ang iba ay tumutanggi sa pagdududa. Sa kanilang mga puso, umusbong ang isang tusong plano upang pabagsakin si Daniel. Hindi sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, kundi sa kanyang pananampalataya. Isang gabi habang ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na kalangitan, nagtipon ang mga opisyal. Wala tayong makikitang mali sa taong yan, maliban sa kanyang pananampalataya, sabi ng isa na puno ng galit. Nagtakda sila ng isang batas na sino mang mananalangin sa ibang Diyos o tao, bukod sa hari, sa loob ng 30 araw ay itatapon sa lungga ng mga leyon. Hindi nila alam, ang batas na ito ay magiging simula ng isang pagsubok na hindi kailanman makakalimutan. Nang malaman ni Daniel ang bagong batas, hindi siya natakot. Sa kabila ng panganib, nagdasal siya ng may buong tapang. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila hinahawakan ng baril. Panginoon, ikaw ang lakas ko. Ikaw ang aking sandigan. Bumunda, ang kanyang tinig ay tila naglalakbay sa hangin, umaabot sa puso ng kanyang Diyos. Hindi nagtagal, nahuli siya ng mga opisyal at dinala sa harap ng hari. Daniel, bakit kayo ang dinala rito? Tanong ng hari. Ang kanyang boses ay may halong panghihinayang. Nang malaman ang dahilan, ang kanyang puso ay napuno ng lungkot. Nais niyang iligtas si Daniel, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa sariling batas. Kinagabihan, dinala si Daniel sa napakalaking lungga. Ang mga leyon sa loob ay umaakyat na parang mga aninong nagbabantay. Ang kanilang mga ungol ay tila mga sigaw ng pagkasira. Ngunit si Daniel, sa gitna ng panganib, ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at pananampalataya. Naway iligtas ka ng iyong Diyos, Daniel, bulong ng hari, habang ang malaking bato ay inilagay sa entrada ng lungga, nagdadala ng takot at pagdududa. Lumipas ang gabi, ang kaharian ay tahimik, ngunit ang puso ng hari ay puno ng pagkabahala. Hindi siya makatulog, naglalakad siya sa kanyang silid, umuukit ng mga dasal sa hangin. Panginoon ni Daniel, tulungan mo siya. Ang kanyang tinig ay tila mga dita na nalulubog sa Panginoon. Sa pagdapo ng umaga, halos tumatakbo siya papunta sa lungga. Nang ipagalaw niya ang malaking bato, sumigaw siya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Daniel, naging tapat ba sa iyo ang iyong Diyos? At mula sa loob, isang boses ang marahang sumagot, puno ng kapayapaan. Mahal na hari, buhay po ako. Pinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang isara ang bibig ng mga leyon. Wala po akong natamo kahit kaunti. Ang bigat sa puso ng hari ay tila nawala. Ang saya at paggalang ay bumalot sa kanya. Agad niyang inutusan na ilabas si Daniel, malinis, ligtas at puno ng lakas. Ang mga opisyal na nagtakbo laban sa kanya, sila ang naharap sa kanilang sariling masamang balak. Ang kanilang mga puso ay naguguluhan sa takot ng kanilang ginawa. Mula sa araw na iyon, idineklara ng hari sa buong kaharian, ang Diyos ni Daniel ay buhay.